Kung hindi na raw tataas pa ang presyo ng petrolyo, hindi na muna kailangang pag-usapan ang fuel subsidy sa mga driver ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Hirit naman ng ilang transport group, mas makabubuting suspindihin na lang ang buwis sa langis. May unang balita si Bernadette Reyes. 10,000 piso ang katapat na multa sa kada pump na hindi tama ang sukat ng dinidispense na petrolyo. 200,000 piso kapag may paglabag sa kalidad at kung 2 beses o higit pa ang nahuling paglabag. Sa second penalty mo, 300,000. At the same time, mayroon din hong revocation ng inyong certificate to operate. Paalala ito ng Department of Energy ngayong may surprise inspection sila sa mga gasoline station. Sa pamamagitan ng mga aparatong ito, malalaman ng mga kawani ng DOE kung tama ba ang sukat ng produktong petrolyo na dinidispense ng mga pump sa mga gasolinahan. Ito namang boting ito ang kanilang ginagamit para makakolekta ng mga samples na susuriin ng DOE. Ayon sa Department of Energy, posibleng may good news sa susunod na linggo kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa world market nitong mga nakalipas na araw. Ang estimate namin, rollback ko tayo next week. Sa 2 days pa lang. 2 days. Oo. Ngayon, hintayin natin ng Wednesday to Friday. Sa datos ng Department of Energy, mula sa higit $76 kada bariles nitong Biyernes, bumaba sa mahigit $68 ang presyo ng Dubai crude na ginagamit na batayan para matrigger ang fuel subsidy. Batay sa 2025 General Appropriations Act, dapat sumampa ang average price ng Dubai crude sa $80 per barrel para mailabas ang ayuda. From high 70s, biglang naging 69, 68, 65 pa nga no? Ngayon parang stabilize siya. This is an effect of the ceasefire. Hindi yung ceasefire, yung parang kumalma na yung speculation. Tinanong si Pangulong Bongbong Marcos kung ganitong bumaba ang presyo ng crudo sa world market, tuloy pa ba ang fuel subsidy na pakikinabangan dapat ng mga driver ng jeep, bus, taxi, UV Express, pati TNVS at iba pang ride-hailing service at maging mga tricycle? Kung di tumaas ang presyo ng langis, then there's no need for that. We do not need to talk about the subsidy yet. The price of oil has not gone up. It went up for one day, then it came back down. Gayunman, nakabantay pa rin ang Department of Energy sakaling tumaas ang presyo. Nauna nang sinabi ng ilang transport group na hindi sapat ang fuel subsidy para tulungan ang sektor ng transportasyon. Ang gusto ng grupong Piston, suspindihin ang VAT at excise tax sa langis. Pero sabi naman ng DOE, kailangan amyendahan ng batas para riyan. Mahigit 1 buwan bago magbukas ang sesyon sa 20th Congress, sabi ng Kamara, magiging prioridad nila ang pag-aaral ng buwis sa gasolina at diesel. Importanteng mabigyan din to ng tugon sa 20th Congress. So, kung sa pagsuporta ay kailangan mapakinggan kung ano-ano yung mga factors na kailangan para matugunan yung pagpigil ng pagtataas ng mga presyo ng bilihin. Sa Senado, isusulong daw ni Senate President Chis Escudero ang pag-amyenda sa batas para mabigyan ng standby authority ang Department of Finance na ibaba ang VAT kapag tumaas ang presyo ng petrolyo. Pero ngayon naka-adjourn ng Kongreso. Ang pwede sigurong gawin o mangyari para sa akin ay pag-aralan habang recess ang Kongreso. Kung may mga tariff o duties pa na binabayaran, pwedeng tanggalin muna yon para hindi gaanon tumaas ang presyo sa panahong ito. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.